Yun po yung pinakilala niya na kababata niya, isang pulis na hinawakan pa yan sa maselang parte. Nag-pregnancy test si Mrs. Magti 3 months na, which is wala pa akong 2 buwan. Gusto ko rin talaga ma-DNA test silang dalawa. Wala po katotohanan. Kahit naman kami, ma'am, kumbaga family friend. Family friend, pero naghahalikan at naghihipuan kayo sa harap ng mga anak ko. Hindi ko alam yan. Sinabi mo pa sa akin na hindi mo kayang gawin sa akin at para mo na akong kapatid. Sinasaksak mo ako sa likod. Re-reklamo yung asawa ng babae, papasok siya sa adultery, pwede na criminal case. Sa admin case naman, pwede siya pumasok sa grave misconduct. Magandang araw po sa inyo, sir. Kamusta po ang inyong kalagayan matapos po kayong maere sa aming programa? Sa ngayon po, bali ako ay nag-i-stay sa bahay ng magulang ko sa Bulacan, which is ayaw nga po akong pauwiin dito ng mga kapatid ko dahil may nakikita sila na umaaligid dito sa bahay namin at saka doon sa bahay ng kapatid ko. Which is para sa kaligtasan ko na rin, ako na rin po ang lumayo dito mismo sa lugar ko. Regarding po dito kay Ma'am Catherine and then sa kanyang kabit po na si Sir Joey, meron po ba kayong balita sa kanila? Wala po, ma'am. Bali, yun nga, nakausap ko lang ng one time yung anak ko through video call. Pero tinatanong ko rin, ayaw magsalita ng anak ko. Which is, alam niya yung parang may takot. Halata na merong pagbabanta siguro sa kanila. Kaya yung pati yung mga anak ko, hindi makapagsalita. Ito pong si Ma'am Catherine, nakipag-usap po ba sa inyo? Hindi po. Since po nung naere, wala po siyang contact man lang o message na binigay. Sir, gaano na po ba kayo katagal na mag-asawa ni Ma'am Catherine? Since 2005 po kami, so almost 18 years na. 18 years na po kami mahigit. Paano po kayo nagkakilala? Sa school po, magka-schoolmate kami sa PMMS Las Piñas. Dati ma'am, masaya kami. Ayun nga, at as long pati nga magulang niya, mga angkan niya, basta nangailangan, hindi naman nagdadalawang salita sa akin. Namatay yung magulang niya nang walang-wala. Since natapat din na bagong dating ako, so sabi ko, wag niyong problemahin, ako nang bahala. Kaya hindi ko rin nulubos sa kalain na magagawa sa akin ng asawa ko. Kailan po nag-start yung panlalalaki ni Ma'am Catherine? Actually, ma'am, meron nang nangyari noon sa which is nasa Molino trip pa kami. Ang nakahuli sa kanya, mga kapatid ko. Ang dapat, bagong dating yung kapatid ko na lalaki noon, seaman din, hihiramin yung mga anak ko para ipasyal. Which is nagulat sila na sorpresa. Nakalakang pinto, ang mga bata nasa baba, yung misis ko tsaka yung lalaki nasa taas. Mas inano ko yung side ng misis ko kung ano yung paliwanag niya, mas binigyan ko ng sa mga kapatid ko na sinabi naman sa akin kako na nagagawa yan ng salamin. Ngayon, kung talaga ka kung ganun ang hayaan nyo kako at matutuklasan ko rin ang lahat. And dito naman po kay Sir Joey na isa pong pulis, paano nyo po na-discover na sila ay may relasyon ni Ma'am Catherine? Kasi yung misis ko hindi naman nagsiselfone ng dikipad eh. Pero nung nagkakilala sila, nagkita sila ulit ng 2016, kinuha niya ninong yan. Then 2017, nung nag-meet kami, yun nga, nagpaalam sa akin na pupunta raw siya dito sa bahay. Okay lang daw ba kahit wala ako? Sabi ko sa anong purpose? For internet daw. Kasi nagmamapping sila dahil sa tokhang. Sabi ko kung internet lang, walang problema sa akin. Pero kung asawa ko pakay mo, magdalawang isip ka. Sabi ko wala akong tiwala sa kagaya mo. Which is, ang salita pa niya sa akin, wala rin akong tiwala sa kagaya ko, pre. Pero huwag ka mag-alala, hindi ko magagawa sa iyo. Kailan po umabot sa punto na nahuli nyo nga po silang dalawa na naghahalikan through dashcam? Nung last year po, 2022 October, which is dapat paalis ako, hindi pumayag yung principal, pinakuha nila ako ng Japan license. Binigyan nila ako ng reviewer, which is ako lang mag-isa sa taas nagre-review, nandito yung mga anak ko, yung misis ko nasa ospital, nakabantay sa tatay niya. Then yun nga, yung laptop ko, parang na-virus. Kahit anong click ko dun sa binigay sa akin na reviewer, ayaw mag-play. And then hanggang sa hinayaan ko lang yung laptop, humiga ako sa beanbag. Pagtayo ko, nakita ko yung play ng video nila. Ayun, doon ko natuklasan. Agad kong tinawagan yung asawa ko, sabi ko, umuwi ka rito. Yung hinahanap kong ebidensya sa inyo, nakita ko na. So yun, hanggang sa pilit pa rin niyang dinideny na ganun lang daw, halikan lang daw, wala raw nangyari na kahit ano. Sabi ko, yan ang sinasabi ko, yung sa anak mo na sinasabi mong na-rape ka, na nabuntis ka, sabi ko, ito nang time mo para sabihin sa akin ang lahat. Simula sa umpisa hanggang sa yung buong katotohanan. Okay.
Pero wala pa rin siyang sinabing katotohanan, puro ano pa rin, kasinungalingan pa rin ho. So after po ng confrontation nyo sa kanya, kayo po ba ay nagkabalikan ulit or umalis na lang siya bigla? Bali, sumakay ako sa barko ng December. So yun nga, pilit ko siyang, parang ako pa nga yung nakikisuyo na sabihin mo sa akin yung totoo kung gusto mong maayos pa yung pamilya natin. Pero sa kanya, yun na raw yung buong katotohanan. Sabi ko, hindi katotohanan yan. Sabi ko, kahit ikaw sa sarili mo, alam mong kasinungalingan ang sinasabi mo. Hanggang sa time na umalis na lang po ako, na sumakay ako ng barko, ayun nga, sabi ko sa kanya, bibigyan kita hanggang April. So, wala talaga siyang inano sa akin hanggang April. Then Mayo, kinat off ko ng kalahati, yung allotment niya. Sabi ko sa kanya, tatanggalin ko yung allotment na yan by August pag hindi mo talaga sinabi yung katotohanan. Hindi pa rin siya natakot eh. Hanggang sa tinanggal ko talaga yung allotment ng August. September, wala na siyang tinanggap, which is umuwi naman ako September 20. Then yun nga, yung kapatid ko, sinabihan ko na kung hihingi, wag magpadala. So nung September, wala na siya dito? August pa lang po, after ng graduation ng panganay ko, naganap na sila ng bahay, then unti-unti na sila naglipat ng August. Sa tingin niyo, sir, ba't po kaya ginawa to ni Miss Catherine? Yun ang hindi ko rin po alam kung anong dahilan, ma'am. Kasi kung tutusin, nasa kanya na nga lahat eh. Full allotment siya, may bahay siya, may sasakyan. Magulang niya, nagkakaproblema, nagkakasakit, pero sa akin din lahat ang halos ang gastos nila. Hindi naman ako nagsasabi sa kanya na basta sabihin mo lang sa akin lahat ng pinaggastosan ng pera, bali wala sa akin yan. Pero hindi pa rin, ma'am eh. Ultimo pati alas ko, sinanla niya nang hindi ko alam. Kung tutusin, ma'am, sa isang banda, nung nasa barko ako, talagang hindi ako halos patulugin. Kaya isip, mas nananaig sa akin yung ng mga kapatid ko na mag-pray ka lang, magdasal ka lang. So, yun lang ang kinapitan ko talaga. Sa ngayon po, sir, ano po ba yung gusto nyo pong mangyari dito po sa problema nyong mag-asawa? So, yun nga ma'am, bali sa akin, ayoko na talagang makisama. So, para sa akin, pagbayaran nila kung ano man yung kasalanan nila, kung dapat silang makulong na pareho, mawala sa serbisyo yung lalaki at tuluyang makulong, lahat ng pwedeng kaso sa kanila, isasampa ko sa kanila. Yung ginawa nila, ito na yung time para pagbayaran nila kung ano man yung mga kasalanan at kalokohan ginawa nila sa amin. Sana naging masaya sila na nakasira sila ng pamilya. Tutulungan po namin kayo para po makapagsampan ng reklamo laban po dito kay Ma'am Catherine and syempre kay Sir Joey po. At pupunta po tayo ng police station para po makuha na po kayo ng salaysay. Magandang araw po sa inyo, sir. Sa part po ng PNP, ano po ba yung maibibigay natin na tulong para po dito sa ating complainant? Yes, ma'am. Since na yung incident talaga nanggali ay mismo sa Bacoor. Ang magagawa po namin dito sa Kawit ay endorse po natin yung complaint doon po sa Bacoor para sila po mag-process ng magiging complaint ni sir. At ganun pa man ay yung tao naman natin na involved dito ay bibigyan naman natin siya ng pagkakataon para sagutin lahat ng mga reklamo laban sa kanya. Ito po bang si Sir Pedimonte ay nagkaroon po kayo ng pag-uusap after po nung ma-air siya sa aming programa? Yes ma'am. Actually nakausap siya ng aming hepe at binigyan rin ng guidance kung ano pong mga dapat gawin at bilang pulis ay talagang kailangan natin harapin kung tayo man ay may ganitong problema, kailangan buong pagkatao natin haharapin natin yun. Yun nga sir, as of additional for my security rin, kasi nung pinakuha ko yung kotse sir sa isang kaibigan, pinaano ko rin yung area, which is meron din siyang namamataan na hindi familiar doon sa lugar namin na yung tao hindi taga doon. Kaya which is yun din ang sinabi sa akin ng mga kapatid ko na wag muna akong umistay sa lugar kasi wala akong safety. Makakaasa po sir tayo na yung tao naman natin ay sabi ko nga kanina ay minomonitor naman natin yan. At from time to time ay alam naman namin kung nasaan siya. At kung hanggat kailangan namin gawin ay for the meantime nasa jurisdiction namin muna si Joey sa ngayon.
Magandang araw po sa inyo, Colonel. So, sa part po ng PNP, ano po ba yung ating magiging proseso para po makapagsampa ng kaso itong si Sir? So definitely ma'am, magfa-file po tayo ng criminal case laban sa suspects natin since dito nangyari sa Bacoor PNP. We will be getting his complaint affidavit and other witnesses, kung sino pa ang mga witness niya, kukuha na natin siya ng affidavit. Then we will file regular filing sa prosecutor considering na hindi naman natin wholly on the act. So regular filing po, hindi po inquest ang gagawin natin. Regarding naman po dito sa isang police officer nga po na involved po dito po sa adultery, ano po ba yung possible way po para magkaroon siya ng penalty? Dahil po ito po ay violation of revised penal code, meron po tayong motu proprio processes po. So ang mangyayari po ma'am, upon filing natin ng criminal case dito sa ating police at saka yung suspects po natin, we will endorse it, yung pag-file po natin ng criminal case sa provincial IAS natin para sila ang mag-conduct ng investigation saka motu proprio investigation po. Ang Bacoor PNP po ay laging nandito para mag-provide ng whatever assistance na pwede naming ibigay. Rest assured naman po na kahit po police po yung involved dito sa incident na to, we will be fair at saka patas po. Hindi po natin tinotolerate yung mga ganyan sa PNP. Sir Rapi Idol, maraming salamat po. Ngayon po ay nakapag-file na kami ng criminal case at admin case laban po sa aking asawa at kay PSSG Joey Pedemonte. Maraming salamat po sa inyong programa and God bless po, Sir Rapi. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka.